Amen. At magising na po tayo. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali na ating pong minamalamang aral, ating beloved elder, Brother Noel Braganza. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin natin pong napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless you, beloved Brother Jobs, my beloved co-elder. Let us all pray, mga minamahal. Tayo po yung lahat ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakil at magpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo yung pinakamamahal na Panginoon. Sa umagang ito, patuloy ka nawang mangusap sa amin sa pamamagitan ng mga butil ng salita namin pong mapag-aaralan. Mahal na Panginoon, tunay na sagana sa akin, wala pa akong magagawa. Ikaw nawa ang maglagay ng mga kataga na siya lamang aking babanggitin. Maging daluyan lamang ako ng espiritual na pagpapala magdahilang Diyos. Huwag akong makita, mahal na Panginoon, kundi walang hanggang karunungan, pag-ibig at kapangyarihan sa amin, mahal na Panginoon. At sa panggalatang panalangin ng iyong taong nilangisan, ng aming beloved Evangelist Will Estrada Almeda, kasama ng aming po mga minamahal na mga manggagawa, mahal na Panginoon. Habang aming, hallelujah, hiningi ng kapatawaran ng lahat ng aming mga pagsalangsa. Lalo na pong niyo bang lingkod, mahal na Panginoon, ay aming sama-samang pinapalayas, sinasaway, anumang uri ng demonsyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, unbeliefs cast out right now. In Jesus' name, amen and amen. Bigyan natin ng gising na palakpak ang ating mga pinakamamahal na Panginoon. Are we still awake, mga minamahal? Gising pa po ba tayo? Magsabi ng malakas na amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y makabalik sa ating pong mga kinaupuan at hanggat maaari ay iwasang sumandal. Amen. Para hindi ma-relax ang ating pong mga likod at alam po natin ang mangyayari kapag na-relax po yan, maaaring makatulog tayo at ma-miss out po natin yung inihandang spiritual na pagkain na ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Let us again clap to the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. I give double honor and respect sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mother nung sila pa po'y ating kasama, mga minamahal ko, hallelujah. At hindi naman nasayang, mga minamahal ko, ang kanila pong pagpapagal sa atin, mga minamahal, amen. Napakinabangan po natin ng husto ang mga talagang ligasiya na kanila pong iniwanan, pagtuturo sa atin. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na magulang sa mahal na Panginoon. Parang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makapagmisyon, mga minamahal. At ably assisted po ng ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang mahal na anak, the beloved Sister Vines. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed morning, ako po nga ipinapaabot. Sa lahat ng ating mga beloved elders, nating kasama sa ngayon sa inyo po, ako po mga iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon, baguhan man o datihan. At sa lahat ng mga webcast viewers na patuloy na umaantabay sa ating pong live streaming, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At let's get started, mga minamahal ko, at ating pong tunghayan ang ating pong magiging tema ngayong umagang ito, mga minamahal. That God cannot be mocked. Ang Diyos ay hindi pwedeng biruin. Sa main text po natin, mga minamahal ko, medyo magaan ang pagkakatranslate sa Galatia, mga minamahal ko, kabanatang sa 1 talatay 7, mga minamahal. Medyo magaan ang pagkakatranslate itong God cannot be mocked or God is not mocked sa Tagalog. Ang Diyos ay hindi napabibiro.
Pero mga minamahal, in its stronger sense, mga minamahal ko, because essentially, mockery is ridicule na tinatawag. Yung panunuya, pangungutya, o kaya'y panlilibak. Alam po natin yan. So God cannot be mocked, mga minamahal. So napapansin nyo, mga minamahal ko, na talagang sunod-sunod na mga rigid o matigas na pangangaral sapagkat ito ang hinihingi ng panahon. Amen? Amen? Hindi na pwede, mga minamahal ko, na talagang daanin talaga, mga minamahal ko, sa talagang paligoy-ligoy pa. Straightforward, straight to the point, mga minamahal ko, kinakailangang ihanda ang mga anak ng Diyos. Amen? There is an urgent need, ang sabi nga, mga minamahal ko, to sound the alarm. Merong nagmamadali o kaya, mga minamahal ko, napakahalagang talagang kinakailangan, kumbaga, na talagang patunugin ang trompeta. Ibigay ang malakas at tamang hudyat sa mga anak ng Diyos bago mahuli ang lahat. Before it's too late. Amen. Na ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, ay talagang, sabi nga, maging babala, sidlan ng totoong takot, at maimulat, mga minamahal ko, mga mata, at maituwid, mga minamahal ko, ang mga anak niyang naliligaw ng landas. Kapag tayo po'y nakakarinig ng sirena, alam niyo po yung sirena ng ambulansya, hindi naman tayo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko, hallelujah, hindi pa nakakarinig, huwag natin sabihin, hindi natin alam ang sirena o yung wang-wang ng ambulansya, mga minamahal ko. What do we feel? Ano nararamdaman po natin kapag nakakarinig tayo ng wang-wang, ng sirena ng ambulansya? Di ba, mga minamahal ko? Instinct na yan, di ba? Merong emergency. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Pag ang mga taga-Marikina nakakarinig ng sirena, di ba, yung mga pagbabantay nila ng flooding, mga minamahal ko, merong tunog yung bawat alarma nila dyan, mga minamahal ko. Na kapag talagang dire-diretso ng pagtunog ng alarma, talagang delikado na. They need to evacuate, mga minamahal. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. So mga minamahal ko, basahin po natin yung ating pong pambungan na teksto. Sa English muna, mga minamahal ko, from the book of Prophet Joel, chapter 2, verse 1. Kindly. From the book of Prophet Joel, chapter 2, verse 1. 1. Blow ye the trumpet of Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh and at hand. Sa Tagalog, Hiban ninyo ang pakakak sa Siyon, at magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat na mananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, sapagkat malapit na. Amen. the day of the Lord is nigh and it is at hand. Napag-aralan po natin yan ng mga nakaraang pag-aaral, mga minamahal ko, Sunday preaching, if I'm not mistaken, mga minamahal. So, mga minamahal ko, maririnig ang tunog ng pakakak at manginginig ang lahat ng mga inhabitants, ang mga lahat ng mga nananahan sa lupa. Ang sabi dito, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat ang kaarawan nga, the day of the Lord is at hand. Malapit na.
Amen. Kaya kinakailangan talaga, mga minamahal ko, maging alerto tayo. Maging bukas ang ating pong mga pandinig. Baka makaalpas, tumunog ang trompeta na hindi po natin naririnig para sa ating kalugihan. Meron pong sinasabing openly or indirectly mocking God na tinatawag. Indirectly, or we may call it subtle, yung banayad na, di ba, panluloko sa mahal na Panginoon. Nakala natin, mga minamahal ko, ganun-ganun lang. We take it for granted. Talagang, we take it lightly, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, hihimayin natin. Pag-uusapan, mga minamahal ko, ito pong sinasabi, mga minamahal ko, hallelujah, na openly and indirectly mocking God. Sinabi, mga minamahal ko, ng ating pong susunod na talata, na kapag ka, mga minamahal ko, hallelujah, tumunog ang trompeta, mga minamahal ko, at sasabihin ng mga tao, sasabihin ng mga ilang Kristiyano kuno, ay hindi namin pakikinggan, then that is openly mocking God. Diba? Mocking God is essentially dishonoring Him, disrespect. Hindi natin pinapahalagahan o wala tayong turing, mga minamahal ko. Talagang nilalang lang natin ang mahal ng Panginoon. Yang ang mga minamahal ko dito po sa Jeremiah o aklat ng Jeremias, kabanatang 6, talata 17, diretso na po sa Tagalog, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Jeremias, kabanata 6, talata 17, ito pong sinasabi, "At ako'y naglagay ng mga bantay sa inyo na aking sinasabi, inyong pakinggan ang tunog ng pakakak. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami makikinig." Amen. So ito, mga minamahal ko, yung reaksyon, mga minamahal ko, nung mga minamahal ko, taong talagang hindi lang naging mapurol ang kanilang pandinig, kundi sinasadya talagang tinakpan ang kanilang mga tenga. Ang sabi nga nila, mga minamahal ko, hindi kami makikinig. We will not listen. We will not hear. So openly ito. Lantaran, tahasan na sinasabi ng Biblia, mga minamahal ko, na kanilang tinakpan ang kanilang tenga para talagang hindi marinig yung hudyat, mga minamahal ko. Mocking God is actually a serious offense. Mabigat na kasalanan ang panluloko sa Diyos. Amen po ba? Ito'y ginagawa ng mga talagang walang takot sa mahal na Panginoon, o kaya yung mga taong they deny the existence of God. Kawalan ng respeto, sinabi ko nga kanina. Kawalan ng pagturing, mga minamahal ko, sa ating dakilang Diyos, ang kanyang pagka-Diyos. Tahasang pagsuway sa kanyang mga palatuntunan, lalo na yung kanyang mga banal na salita. Sampulan ko kayo, mga minamahal. So, Wednesday service, talagang maliwanag na ipapangaral, magiging tema ang patungkol sa kabanalan. Amen? Amen? Babanggitin, babasahin, ipapa-memory verse sa atin yung Hebrew chapter 12 verse 14, that without peace and holiness, no one can see the kingdom of God. Ipapaliwanag ng husto ang 2 Corinthians chapter 6 verse 14, na be not equally yoked with the unbelievers. Huwag kayong makipamatok sa kabilan ng mga hindi nagsisisampalataya, at ano ang pakikisama ng kadiliman doon sa liwanag. Hindi pwedeng magsama ang masama
at ang kabanalan at ang kabutihan. Maliwanag. Naintindihan talaga ng mga nakikinig. Pero but then, pagdating ng Huwebes, eto na, magpo-post ang mga ilan sa kanilang mga profile picture na naka-short. In a provocative and sexy dress, mga minamahal ko, at naka-lipstick pa. Nasaan ang takot diyan? Nasaan ang respeto sa mahal na Panginoon? Nasaan, mga minamahal ko, yung talagang banal na takot? Ideally, pero hindi naman natin talaga sinasuggest, sana sinolo na lang ninyo. Huwag nang i-post, di ba? Kasi kapag nag-post yan, mas mabigat na opensa, na kasalanan. So ano ang ibig sabihin niyan? Parang ipinagmamalaki mo pa, ipinagmamayabang mo pa, na talaga, oy, eto ko, nakikisabay, nakikiuso. Pangaral kayo ng pangaral ng patungkol sa kabanalan, pero ito, ako nakashort sapagkat ito ang uso. Masumpungan mo ang mga ilan sa mga malls, sa mga grocery stores, mga minamahal ko, banal na banal dito, masumpungan mo silang nakashort. Mga minamahal ko, naka-jersey. Alam niyo yung jersey ng ng basketball player? Diyos ko po. Ang sabi ng Biblia, ang mga nagtatawa daw dahil feeling nila, di ba? Parang naisahan nila ang mahal na Panginoon. Be careful, be wary, ang sabi mga minamahal ko, because your ha-ha-ha of today will be not the same ha-ha-ha of tomorrow. Yung malakas na pagtawa nyo ngayon sapagkat feeling ninyo, pakiramdam ninyo, wala namang nangyari, Brother Noel. Isumat laeng kwanto Ilocano. Ha? Baka ang malakas na pagtawa ninyo ngayon ay ang malakas na pagtangis sa araw ng bukas. Because God cannot be mocked. Hindi natin pwedeng lokohin. Hindi natin pwedeng you make fun of God. That is not, mga minamahal ko, hallelujah, the rule, mga minamahal ko. Dapat treated with the highest respect, highest reverence ang mahal na Panginoon. Amen? Ang Diyos ay hindi napapabiro, ay hindi nagpapaloko. Siya, mga minamahal ko, dapat seryosohin bilang Diyos na ating tagapagligtas, Savior, our King, mga minamahal ko, and our God, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Baka ang malakas na ha-ha-ha ay mga malakas ng hu-hu-hu pagtangis sa araw ng bukas. Amen? Madalas nating ikatuwiran. Okay lang, Brother Noel, kasi God is love. Maintindihan ako ng Diyos, sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. God is long-suffering. Siya ay Diyos na mapagpahinuhod. God is forgiving. Napakalawak ng kanyang pangunawa, napakalawak ng kanyang pagpapatawad. Pero madalas nating kaligtaan that behind this, mga minamahal ko, mga minamahal ko, yung nature of God, yung attributes ng mga Panginoon, na siya ay Diyos na mapagpatawad, okay. Amen? Diyos na mapagmahal, Diyos na talagang napakalawak ng kanyang pangunawa,
Pero nakakaligtaan natin that He is a God of righteousness. That He is a God of judgment. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya merong sinasabi dito, mga minamahal ko, sinning willfully. Nung mga nakaraan, napag-aralan po natin yung willful ignorance. Ngayon naman, mga minamahal ko, merong sinabi ang banal na kasulatan na sinasadyang pagkakasala. Sinning willfully. Amen? Iba po yung mga minamahal, ay nagkasala ako, hindi ko sinasadya. Pero iba naman yung talagang planned at talagang sinadya mo. Alam mo na ang katotohanan, alam mo ang tama at mali, pero ginawa mo pa rin. That's sinning willfully. Sinasadya. So, anong sabi ng Biblia, mga minamahal ko, madalas po nating mabasa ito. Na talaga, mga minamahal ko, hallelujah, ulitin po natin, mga minamahal ko, at bigyan ng talagang tamang pangunawa ang mga talatang ito ng Hebreo, Kabanatang 10, ang talatay 26 hanggang 27. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kabanatay 10, talatay 26 hanggang 27, ito pong sinasabi. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen. So napakaliwanag, mga minamahal ko. Sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, dun sa verse 26. For if we sin willfully, yung sinasabi po natin, mga minamahal ko, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Wala nang hain pang natitira. Wala nang Kristo pang ipapako sa krus para magsilbing redemption po natin for the remissions of our sins. Amen? Kaya mabigat, mga minamahal ko. Ang talatang ito, mga minamahal ko, na kung hindi natin, mga minabibigyang halaga at talagang i-internalize ang kahulugan nito, mga minamahal ko, talagang walang mangyayari. Amen? Ang nag-aantay sa atin, mga minamahal ko, kakilakilabot daw, mga minamahal ko, na paghihintay ng paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen? We cannot afford, amen, to get, mga minamahal, the wrath of God. Walang makakatanan. Kapag ang Diyos, mga minamahal ko, sa kanyang paghukom, sa kanyang galit, mga minamahal ko, walang makakatanan. Amen. Kaya nga, mga minamahal ko, anong gagawin po natin sa mga nalalabing panahon na ito? Ang sabi ng Biblia, napakalinaw. Kung tayo ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, ay naroon pa rin, mga minamahal, tila baga walang takot. Tila baga hindi natin pinapahalagahan, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang hindi pa tayo, mga minamahal ko, aminado. Talagang in denial pa rin tayo na tayo po'y nasa huling panahon na. Ang sabi, mga minamahal ko, ng bersikulong ating babasahin na susunod, gugulin ninyo ang inyong nalalabing panahon sa takot sa mahal na Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 17, uunang Pedro, kabanatang 1 ang talatay 17. Kindly. Amen. At kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang tinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. Amen. Gugulin natin daw sa takot ang ating pangingibang bayan. This is not our home. Alam po natin yan. Temporary, mga minamahal ko, pang sojourn na tinatawag, mga minamahal ko, yung stopover. Amen? Kapag tayo bumabiyahe, mga minamahal ko, papuntang mga minamahal ko, ibang bansa,
Halimbawa, mga minamahal ko, hallelujah, papuntang Amerika, meron tayong stopover dyan sa Hong Kong, meron tayong stopover dyan sa Singapore. Katulad din, mga minamahal ko, ng ating pong spiritual na paglalakbay. Ang mundong itong ating ginagalawan ay ating temporary or sojourn, mga minamahal ko. Amen? Mangingibang bayan tayo, hindi ito ang tunay na bayan ng mga anak ng Diyos. Tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay dumadaan lamang ang tunay na tahanan ng mga anak ng Diyos. Siyempre, doon sa kalangitan, magmana tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin mo pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Medyo malutay na yung mga palakpak. Bigyan natin ng gising na palakpak ating mong pinakamamahal na Panginoon Kristo. So we get to our main text, mga minamahal ko. Dito muna sa wikang Ingles, mga minamahal ko. Galatians, from the book of Galatians, chapter 6, verse 7 and 8. Bago sa Tagalog, mga minamahal ko. From the book of Galatians, chapter 6, verses 7 and 8. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Sa Tagalog, kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Galatia, kabanatay 6, talata po 7 hanggang 8, ito pong sinasabi. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang nag-ahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Tatapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang mahal na Panginoon magbala sa kanyang mga banal na salita ito, mga minamahal. Napakalinaw, mga minamahal ko, as clear as crystal. Amen? Ang sabi nga, be not deceived, huwag kayong padaya. Nakala natin, mga minamahal ko, hindi natin mapigilan yung urge, mga minamahal ko, na makisabay, makipamatok sa sanlibutan, sapagkat feeling natin in tayo. Hindi tayo outcast. Nakikisabay tayo sa kung ano yung uso. Pero mga minamahal ko, ang sabi nga, ang nagtatanim, ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay mag-aani ng kasiraan. Datapwat doon sa naghahasik ng sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sinabi ng banal na kasulatan ng panlilibak or mockery of God ay ginagawa ng mga mangmang. Fools. Amen? Ginagawa ng mga masama. Done by the wicked. Ang mahal na Panginoon mismo ay nakaranas sa panlilibak during His earthly ministry. Habang nakapako ang mahal na Panginoon, kasabay ng dalawang tampalasan, mga minamahal ko, nanupat, sinabi ng tampalasan, mga minamahal ko, na talagang pangalipustang maliwanag, nang sabi niya, kung ikaw ay si Kristo, iligtas mo ang iyong sarili, iligtas mo kaming dalawa. Amen? Siya po'y pangalipustang maliwanag na mockery of God. Ito'y ginagawa, mga minamahal ko, ng mga haters of spiritual knowledge. Yung ayaw magpaturo, ayaw talagang maging matalino. Ito'y ginagawa, mga minamahal ko, lalong-lalo na nung mga merong unteachable, tinatawag na unteachable spirit.
No, kung ating mababasa dito po sa aklat ng Proverbs, aklat ng mga kawikaan, kabanatang 15, talatay 12, diretso na po sa Tagalog. Sa mga kawikaan, kabanatay 15 ang talatay 12, ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin, siya'y hindi paroroon sa pantas. Amen. A scorner loveth not one that reproved him. Ang manlilibak daw, mga minamahal ko, ang mga alipusta, ang mga mockers, ay hindi tumatanggap ng saway, ng pagtutuwid. Doon sila naliligayahan sa kanilang pagiging mocker, scorners, mga minamahal ko, na tinatawag. Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang mga nagpapatuwid, mga minamahal ko, amen, ay siyang kinalulugda ng mga Panginoon. Amen? Ang sabi rito, mga minamahal ko, hallelujah, siya ay hindi paruroon sa pantas, mga minamahal. So kalugihan ng mga ayaw magpatuwid na sinasawata mo, mga minamahal ko, ay lalong talagang lalong ginagawa. Diba? Ang mga ilang kabataan ngayon, habang sinasaway mo, ay mas lalo silang nagsusumigi sa kanilang mga ginagawa. Ayaw magpaturo. Mga rebelde. Kaya mga minamahal, sinabi rin dito, na ang mga manlilibak, ang mga manunuya, ang mga nangungutya, mga minamahal sa Diyos, ay sila rin, mga minamahal ko, ay mangungutya sa mga propeta ng Diyos. Totoo yan, mga minamahal. Di ba nakaranas ng panunuya ang ating pong malapastor? Nung siya po pumunta, mga minamahal ko, 10 ng 12 prayer warriors doon sa Hulusulo. Maraming nagtawa. Maraming nagsabi, bakit kinakailangan pumunta ang inyong ibanghilista? Mapapahamak lamang sila. Ang mga leader ng relihiyon noon, mga minamahal ko, hindi ko na babanggitin, mga minamahal ko, pero yung leader ng relihiyon na talaga umalipusta sa malapastor, magiging lang ako, mga minamahal, gusto ko sana talagang pinigilan ko lang ang aking sarili. Kasi by that time, mga minamahal ko, kasagsagan na nasa Hulusulo ang ating pong minamahal ebangelista, mga minamahal ko, bigla kami nagkaroon ng bisitang pare. At mga minamahal, talagang right there and then, sinabi niya, mga minamahal ko, na bakit kinakailangan pang, wala siyang ibang tinutukoy, kahit hindi niya banggitin ang pangalan ng ating pong minamahal ebangelista, mga minamahal. Pero nangyari, yung paring yun, mga minamahal ko, isa sa mga namatay ngayon sa COVID-19. Kaopisina ko mismo, mga minamahal ko, kasagsagan nung pagpunta ng ating pong minamahal na pastor, Evangelista Weldy Estrada Almeda. Siyempre, mga minamahal ko, talagang nasa news, mga minamahal ko. Talagang, mga minamahal ko, naglalabasan ang mga headlines sa mga tabloids, mga minamahal ko, na mga hindi totoo, na kesyo, mga minamahal ko, napahamak na ang ating pong mga pastor, 10 ng 12 prayer warriors, at kinausap ako ng aking office mate, mga minamahal ko, at nagtawa siya sa akin. Ano ba naman yan, Brother Noel? Sinaway ko siya, mga minamahal. Binalaan. Bawiin mo yung sinabi mo, kapatid. Hindi mo pa pakikinabangan yan. Pero hindi pa rin siya nagpasaway. Mga minamahal, pantuloy siya sa panunuya. Totoo ang sabi ng banal na kasulatan, touch not mine anointed. Huwag mong gagalawin ang aking pinahiran ng langis, mga minamahal ko. Nangyari nga. After a month, mga minamahal ko, anong nangyari sa aking kaopisina? He was murdered, mga minamahal ko. Nakailang stab wounds yun, mga minamahal ko. Sapagkat meron siyang kapitbahay, mga minamahal. Medyo, mga minamahal. Alam nyo na, nasa, medyo, siya, ang tawag dyan, may binabae, mga minamahal, sa madaling salita. Excuse my word. Meron siyang naging kapitbahay, mga minamahal ko, na may dugong foreigner. Yung pala, hindi niya napag-alaman, may kaso na pala doon sa Albay.
na tinakasan, nakapatay na po pala. So mga minamahal ko, knowing mga minamahal ko na talagang meron ang aking ka-office mate na ito at talagang alam nila, mga minamahal ko ang kanyang karakter, mga minamahal. So kinaibigan nila until such time mga minamahal ko na pinagplanuhan siya. Nag-inuman pa sila, 3 kalalakihan. Malaking tao, he was about 5'10". Ang height po niya, malaking tao, mga minamahal ko. At talaga naman, mga minamahal ko, pinagtulungan talaga, hinawakan ng 2 lalaki, mga minamahal ko, na news ito, mga minamahal. Talagang ilang stab wounds, mga minamahal ko. At talagang pinahirapan siya ng todo. Talagang yung kanyang leeg, mga minamahal ko, talagang binigti ng cordon. Pinagsasaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. So mga minamahal ko, ang sabi ko nga, hindi ako nagkulang sa iyo. Binababawi ko yung kanyang mga panunuya during that time, mga minamahal, pero talagang ayaw magpaawat. So talaga mga minamahal ko, ang kagantihan ay sa mahal na Panginoon. Sapagkat ipaglalaban ng mahal na Panginoon ang kanyang mga propeta. Amen? Akala natin mga minamahal ko, ngayon lang nangyari in our present time. Pero si Prophet Elisha, mga minamahal ko, mababasa po natin mga minamahal ko, habang siya po mga minamahal ko ay naglalakbay, siya po ay tinuya ng maraming bata. Dito po mga minamahal ko, kung ating mong mabasa, dito po sa aklat ng Ikalawang Hari, 2 Kings chapter 2 verse 23, mga minamahal ko, una muna natin basahin ang talatang ito ng 23 ng Ikalawang Hari, mga minamahal ko. Anong sinabi, anong panunuya, mga minamahal ko, na talagang nag-trigger kung bakit, mga minamahal ko, ang mga batang ito'y sinumpa sa pangalan ng mahal na Panginoon ng propeta. Anong sinabi ng mga batang ito, mga minamahal ko? Nang sabi nga, mga minamahal ko, we cannot afford to mock God's prophets, mga minamahal. Sapagat mga minamahal ko, hallelujah, talagang ipagsasanggalang ng mahal na Panginoon ang kanyang mga propeta. Kindly? Amen. Sa aklat ng mga hari, ang kabanata 2, ang talata ay 23, balik sa 22. No, 2 Kings chapter 2 verse 23. At mga minamahal, mamaya po natin basahin yung 24. Amen. At siya'y umahon sa Bethel, mula roon, at samantalang siya'y umaahon sa daan, may nagsilabas sa bayan ng mga bata at tinuya siya, at sinabi nila sa kanya, umahon ka, ikaw na kalbo ang ulo, umahon ka, ikaw na kalbo ang ulo. Amen. So mga minamahal ko, siya po'y tinuya ng maraming bata. Pero mga minamahal ko, ito po'y narinig ng propeta, mga minamahal ko, at talagang nanlit siya. Di ba? Ano bang feeling nung binubuli? Di ba? Talagang manlilit ka yung sa sarili, mga minamahal ko, yung self-esteem mo, mga minamahal ko, talagang bababa. Amen? Anong feeling ng mga nabuli, mga minamahal ko? Nung tayo po'y bata, mga minamahal ko. Kaya parang ang feeling natin, mga minamahal, wala tayong kakayahan, wala tayong silbi, mga minamahal ko, walang respeto sa atin ang ating mga kapwa, mga minamahal. Amen? At talagang mababa ang ating self-esteem. So anong nangyari mga minamahal ko dito sa 24? Anong nangyari mga minamahal ko nung mga narinig ng propeta ang panunuya ng mga batang ito, mga minamahal ko? Kindly. Sa 24. At siya'y lumingon sa likuran niya, at nangakita niya, at sinumpa niya sila sa pangalan ng Panginoon, at do'y lumabas ang 2 osong babae sa gubat, at lumapa ng 42 bata sa kanila. Amen. Maraming mga bata, mga minamahal, amen? At ilan ang nilapa nung 2 babaeng oso, mga minamahal ko? 42. So mga minamahal, kagimbal-gimbal ang nangyari, mga minamahal ko. Amen? Nagalit ang mahal na Panginoon sapagkat tinuya, kinutya. His prophet was mocked
by these little children, mga minamahal. Nilapa. Kinain ng buhay. Yung 42 bata, mga minamahal ko, na nagsabing, di ba? Kalbo na ulo. Amen? Kung mga minamahal, sa sitwasyon natin, tila baga, napakadaling ituro. Hindi kami ang nanunuya, Brother Noel, yung mga makasanlibutan. Yung mga nasa labas. Ito na, dito pumapasok, mga minamahal ko, yung sinasabi kong indirectly or subtle, banayad. Ay hindi natin namamalayan, mga minamahal ko, ating nailalagay sa kahihiyan ng malang Panginoon. Ano mga ginagawa natin, mga minamahal ko? Diba? Mga minamahal ko. Yung lantarang hindi pagsunod sa kanyang mga palatuntunan. Sinabi ko na kanina, pinupuntuhan ng kahalagahan ng kabanalan, pero mga minamahal ko, eto naman tayo, mga minamahal, tahasan namang sumusuway at talagang ipinagmamalaki, pinagmamayabang ng ilan at talagang ayaw nilang magpakabanal. Pretentious service, mga minamahal, na talagang pinoprofess natin, mga sinasabi natin ng tahasan, mahal kita, mahal ang Panginoon. Pero hindi natin kayang mahalin ang ating pong mga kapwa Kristiyano. Napakahirap nating magpatawad, mga minamahal ko, sa ating mga kapwang nagkasala sa atin. Hanggang sa kamatayan na hindi kita papatawarin. Mamumutawi pa ba sa mga anak ng Diyos yon? Mga minamahal ko. Katulad pa ba tayo ng mga makasanlibutan na talagang hanggang sa libingan ay hindi nagpatawaran? Mga minamahal, baon-baon sa libingan, ang mga hinanakit, ang mga sama ng loob, mga minamahal ko, na talagang, mga minamahal ko, sa kanilang kalugihan. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah. Kung sinasabi natin, mga minamahal ko, hallelujah, sa bibig lamang, lip service lamang, pero wala sa puso natin, mga minamahal ko, hindi ba't ito'y subtle way, banayad, mga minamahal ko, na talagang tayo rin, mga minamahal ko, ay napapabilang doon sa mga nangungutya. Hindi openly, pero mga minamahal ko, subtly, o kaya banayad lamang, pero the same offense na ating nagagawa. Amen. Amen. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, huling panahon. And God cannot be mocked, mga minamahal ko. Amen. Kung gusto natin talaga ng langit, mga minamahal, i-shape up. Merong ipinapagawa ang mga Panginoon, hallelujah. Kung tayo man ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang nagpapatotoo, ako'y binago ng Diyos, pero mga minamahal ko, masusumpungan tayong naninigarilyo pa rin. Hindi ba yan lantarang, mga minamahal ko, na pretentious, mga minamahal ko? Service? So, anong gagawin po natin? Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, that God, mga minamahal ko, knows all our works. He knew all our works. Alam niya ang lahat ng ating mga gawa. Ginagawa ng palihim, ginagawa ng lantaran. Wala tayong may tatago. Amen? Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, anong gagawin natin? Repent, shape up, at magbantay. Mga minamahal ko, dito sa huling 2 talata na ating mababasa, mga minamahal ko. Sapagkat yun ang kinakailangan. Ang sabi nga ng Biblia, pag alam na nating darating na ang ating Panginoon at hindi tayo nagbantay, nakatulog tayo. Amen? At nagbakasyon pa, nagpalamig-lamig pa. Darating, mga minamahal ko, ang sudden destruction na hindi natin namamalayan. Isa tayo doon sa mga minamahal ko na caught flat-footed na sinasabi. Hindi alam
ang nangyari, dumating na pala ang kanyang Panginoon na iwanan na siya. Amen? Nagsara na pala ang arka na katulad ng binanggit ng ating mga ngaral ng mga nakaraang pag-aaral po natin. Be watchful and strengthen the things which remain. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal. Sapagkat merong talagang sinisiyasat sa atin ng mahal na Panginoon. Alam niya ang ating mga ginagawa ng palihim. Hindi natin maililingid yan, mga minamahal. Amen? Maaari natin madaya si brother so-and-so, si sister so-and-so. Oy, ako'y banal. Pero, di ba? Kagaya mga minamahal ko, hallelujah, mga nagugulat ang ating beloved ordained preacher. Talagang kilalang mga minamahal ko, akala niya mga minamahal ko yung kinonfess sa kanya ng isa nating kapatiran, mga minamahal ko. Talagang, he was surprised. Hindi niya akalain, hindi sumagi sa kanyang kaisipan, mga minamahal ko, na nagkukulang pa pala sa pagbibigay, bagamat siya po'y pinagyaman ng husto, pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, ngayon ay oras na talagang, diba, magpatuwid na tayo. Wala na dapat tayong itinatago. Amen? Gusto natin ng langit? Amen? So wag nang lumakad pakaliwa, wag nang lumakad pakanan, lalong wag nang umatras. Tuloy-tuloy na, mga minamahal ko, hallelujah. Sabagat napipinto na. The finish line is just, di ba? Abot kamay na. Malapit na. Amen? Wala na tayo sa kalagitnaan. Amen? Nandun na, mga minamahal ko, sa talagang last lap, kung marathon ang pinag-uusapan, mga minamahal ko, abot kamay na, ilang metro na lamang, ilang dipa na lamang ang layo doon sa finish line. Dito pa tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Magpapahingalay, magre-relax pa. Hindi na. Ngayong hindi natin alam anong idudulot ng araw ng bukas. Nasa pandemya pa rin tayo. Ang daming nagsasabi, itong pandemyang ito'y malaking negosyo, mga minamahal ko, by the billions, mga minamahal. Talagang isang maliwanag, mga minamahal ko, hallelujah, na negosyo, sapagat mga minamahal ko, ito yung mga manufacturers ng mga vaccines na ito. Ay talagang, ang kanilang market ay hindi lamang mga mayayamang bansa, but worldwide. Amen? Ang pinag-uusapan, mga minamahal ko, ay trillions. Di ba? Hindi na mabilang na halaga ng salapi na negosyo. Mga minamahal ko na kanilang kikitain. Mga minamahal. So ano? Mga minamahal ko. Huling 2 talata. Aklat ng Apokalipsis, mga minamahal ko, diretso na po sa Tagalog. Kabanatang 3, ang talatay 2 hanggang 3. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanatay 3, talatay 2 hanggang 3. Ito pong sinasabi, magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit nang mamatay, sapagkat wala akong nasumpong ang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito'y tuparin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Purihin natin ang pinakamamahal. It's good thing, mga minamahal ko, amen? Pick up the pieces, mga minamahal ko, of our lives. Di ba? Uy, nadapat tayo. Given na yan. Wala namang perfectong Kristiyano kasi. Di ba? Meron tayong mga kanya-kanyang mga battles, struggles in our Christian life. Pinaglalabanan po natin yan. Uy, ang urge, ang hikayat ng makamundo ay talagang, kuminsan hindi natin mapigilan. Ang sarap pang manigarilyo, ang sarap pang tumikim ng alak. Ang sarap pang makiuso sa mga minamahal, hallelujah, yung mga usong pananamit. Di ba? Talagang ipinoplaunt natin yung ating kaseksihan, mga minamahal. Wala na bang iba? Tayo mga minamahal? May ipapakita?
Di ba? Mas ipakita natin yung ating pong katalinuhan bilang anak ng Diyos. Ang ating kabanalan bilang anak ng Diyos. Amen? Huwag na tayong makiayon pa, makipamatok pa, mga minamahal ko, ano yung usong mga sayaw, usong mga kanta, usong mga minamahal ko, mga, di ba? Binabanggit, mga minamahal ko. Wala na tayo dyan. Amen. Ang sabi nga rito, mga minamahal ko, ayusin. Pick up the pieces, mga minamahal ko. Tumayong muli, mga minamahal ko. Sabagat parang talong ng siniyasa tayo ng malabang Panginoon. Uy, ang dami pa rin kapalpakan. Ang dami pa rin mali. Ang dami pa rin mga kulang. So ang sabi mga minamahal, be watchful, repent, mga strengthen the things which remain. Amen. So mga minamahal ko, hallelujah, tumayo, di ba? Uy, meron tayong mga kahinaang talagang fight, a good fight of faith. Mga minamahal ko, paglabanan natin, i-overcome na natin yan. Once and for all, pagtagumpayan na natin yan, mga minamahal ko. Yung mga struggles na natin, yung mga minamahal ko na talagang kasulukuyang binabat. Amen? Ano pa ba, mga minamahal ko? Di ba mapait ang lasa ng sigarilyo? Di ba? Tinalakay nung nakaraang Miyerkules, huwag tayong mapuspos sa espiritu ng alak na pinagmumulan ng kaguluhan, kundi mga puspos tayo ng espiritu ng Diyos. Amen? Purihin natin ang pinakamamalabang Panginoon. So mga minamahal ko, hallelujah, para daw tayo makapaghanda anytime. Na sinabi nga mga ng ating mga mangaral, hindi sasabihin ng oras na magdanako, kailan siya aatake. Kailan siya mag-strike. Oy, Brother Noel, 2:00 ang madaling araw, 2:30, eksakto, luluuban ko ang iyong bahay. Wala namang ganun, di po ba? Ang mga magnanakaw ay strike talaga sa oras na hindi mo inaasahan. Ganun daw ang pagdating ng mga Panginoon. Amen. Kaya, be wise. Be watchful nga. Ang sabi ng banal na kasulatan, maging mapagbantay para hindi tayo mapaglalangan. Amen? Hindi tayo makatulog. Pagka tumunog na ang pakakak, ang trompeta, dinig na dinig natin with our 2 ears, mga minamahal. Amen? Handa. Katanungan, bakit kailan pang ika'y makisaktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya, sa'yo ay mawala. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan at turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo.
Lord. Walang natama, pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Minsan may katanungan, bakit kailangan ika'y aking saktahan? Pero maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo'y mawala. Mahal kita, Panginoon, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan at turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan at turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kahirap nagwala. Sabi ko kanina mga wina, we cannot afford mga wina to live this life without God. Tayo mga minamahal, kanino tayo aasa? Kanino natin mga minamahal ko, kanino natin mga minamahal ko isasandig, mga minamahal ko ang ating pong pag-asa? Sa ngayon mga minamahal ko, we live in a very precarious time. Hindi natin alam ano idudulot mga minamahal ko ng bukas. Hallelujah. Pero nakakatiyak tayo na kapag kasama natin ang mahal na Panginoon, alam niya mga minamahal ko ang ating kinabukasan. Never be afraid of tomorrow, for God is already there. Nandun ang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah. 2 years from now, 3 years from now, mga minamahal, alam na ng Diyos ang mangyayari. Kanyang mga anak, mga minamahal ko, hallelujah. He has the best plans for us, mga minamahal ko. Kinakailangan natin, mga minamahal ko, magseryoso. Ang Diyos ay hindi napapabiro. Ang Diyos ay hindi pwedeng lukuhin. Hindi pwedeng libakin ang Diyos. God cannot be mocked. Hallelujah. Hanggang sa pagharap sa iyo, mahal kita, Panginoon, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa iyo, paalalahanan at turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan mo hanggang sa pagharap sa iyo. Purihin natin yung napakapay. Pinagkabawal ang Panginoon. Hallelujah. May kabigatan, matigas na mga pangangaral sapagkat yun ang nararapat, yun ang hinihingi ng panahon. Magawin. Hindi natin may ipapag-aral ito. Kailan pa? Kung kailan mga minamahal ko, huli na. Paalalahanan ng mga naliligaw, nalilihis ng landas. Imulat ang mga mata ng mga nagtutulog-tulugan. Hallelujah.
mga bigyan ng babala, ang mga walang takot, ang mga minamahal, mga isip ay nasa vacation mode at walang pagmamahalaga sa mga senyalis ng mga panahon na ating kinalalagyan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Maging bukas nawa ang ating pong mga puso upang ang ating pong mga dengay makarinig ng gusto. Ang ating pong mga mata ay maimulat na mga minamahal ko. Hallelujah. Dumalangin tayo sa diwa pagkailan. Pero unahin po muna natin ang pangangailangan ng ating pong banal na iglesia. Ang patuloy na kalakasan, kalusugan ng ating pong minamahal na Evangelista Well Estrada Almeida. Huwag nating kaligtaan mga minamahal ko na isama sa panalangin ng ating pong minamahal na Evangelista. Sa po na kanyang mga mahal sa buhay. Maging ating pong mga minamahal na mga manggagawa. Ang sabi ng banal na kasulatan, pray for one another. Magdalanginan ang bawat isa. Purihin na Diyos, binagkamamahal ang Panginoon. Hallelujah. Nakilang Diyos sa mabanal. Hallelujah. Wala kaming ibang inuuna malang Panginoon. Hallelujah. At ikapakanan ng aming banal na iglesyang patuloy na kalakasan. Patuloy namin makasama pa. Ay mo binabay na Evangelista Well Estrada Almeida. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos, hallelujah, na may akda ng buhay na ito, mahal Panginoon. At aming sabot panalangin, mahal Panginoon, ang lahat na ito sa makapangyarang pangalan mo, mahal Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ipatong po natin ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman kung pagmumura. Kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating mga bibig. Hallelujah. Paninigarilyo, pag-inom ng alak. Hallelujah. Habang ating mga kanang kamay, nakapatong po sa ating mga ulunan. Isipin po natin na ang nagpatong sa ating mga ulunan ay ating minamahal Evangelista Well Estrada Almeida. Sama-sama po tayo dumalang. Hallelujah. O dakilang Diyos, sa iba ko Panginoong pangalang Jesus, ay aming sama-samang pinapalayas. Anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, mga karamdaman, demons of diabetes, hallelujah, skin diseases, heart diseases, leukemia, TB diabetes, cast out in the mighty name of Jesus. Poverty cast out in Jesus' name. Vices begun in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Be spiritually blessed. Be spiritually blessed. In Jesus' name, hallelujah. The top of our voices, mga minamahal ko, huwag magbibiro. Magising na tayo mga minamahal ko at maliwanag na. Amen? At sabay-sabay na lumukso, mga minamahal ko, bilang ating pong mga minamahal ko, hallelujah, talagang pagsang-ayon mga minamahal ko. Leap of faith, amen? Lukso na may pananampalataya na tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang mga minamahal ko, hindi pababayaan. Patuloy na arugain, kakalingain ng ating dakilang Diyos. 3 times mga minamahal ko, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. Hallelujah. At tayo po'y darako sa ating mga mahalagang announcement, mga minamahal ko. Hallelujah, magising na ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. At narito po mga minamahal ko, ang ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Noel, our beloved elder. Pumalakpak muna tayo sa ating malabang Jesus maminamahal. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Minsanan pa nating napakinggan. Amen. Amen. Talagang nagbibigay sa atin ng karagdagang kaalaman. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Tulad ng sinasabi nga ng Galatia 4:16, am I therefore your enemy because I tell you the truth? Amen. Amen. Ako ba ngayon ay kaaway ninyo dahil sinasabi ko ang buong katotohanan, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. Amen. Amen. Dapat ang mga Kristiyano ay mapasalamatin. Amen.
Dahil naalala ko nung ako po'y batang-bata pa lamang sa pananampalataya, totoong nasasaktan tayo dahil ginagawa talaga natin yung mga napapaloob sa mga pinag-aaralan. Mga salita ng Diyos yan. Amen. Amen. Nasasaktan ako, maminamahal. Pero later on, pag-unawa ko, maminamahal, na talagang wala pala talagang magagawa ang Kristiyano, ang tao, kapag siya'y nagnanais na magkaroon ng kaalaman, amen, magkaroon ng katiyakan sa langit at buhay na walang hanggan, amen, amen, talagang iswallow po niya yan, kainin po niya talaga, tanggapin talaga niya, maminamahal, yung mga pinapangaral. Dahil kung hindi, tayo rin lang po ang nasasaktan. Amen. Amen. Hindi naman yan nangangaral ang mga mangangaral para saktan ka, saktan ang sino man. Kung hindi, ipinangaral po yan dahil nais nga natin na magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Gusto nating makamtan yung pangako ng mahal na Panginoon. Hindi tayo nagsasayang na magpupuyat sa buong magdamag. Amen. Amen. Na sabi nga ni Apostol Pablo, para lamang tayo sumusuntok sa buwan, sa hangin. Amen. Amen. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, talagang magmula sa ating mahal na pastor, mga beloved children po nila, mga mangangaral ay nagpakatapang para ipangaral ang mga salitang ito upang ating makamtan ang kanyang pangako. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Good morning na maminamahal at alas 6:10 na po dito sa Pilipinas, sa ating mga beloved webcast viewers, nakasubaybay. Magandang umaga po sa inyong lahat, tanghali, hapon, at gabi po mari sa inyong lugar dahil worldwide na po tayong napapanood. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na natili yung ating mga kapatiran sa abroad na palaging sumusubaybay, nanonood sa atin. Amen. Dahil hindi naman tayo maminamahal nagyayabang at salamat sa mahal na Panginoon na ang mga tinuturo sa atin ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, ay atin pong napipreserve, atin po talagang pinapahalagahan. Amen. Mga pinagpalang mga Kristiyano dito sa Pangasinan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon ng may kagalakan. Amen. At maraming salamat sa ating Diyos na buhay dahil may totoong pastor na naghubog sa atin, nagturo sa atin. And we give double honor and respect unto them. Amen. Our dearly beloved pastor, Will Estrada Almeida. Good morning po, mahal na pastor. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa buong Almeida clan, Almeida family. Amen. Praise the Lord. At lately lamang, mga 2 days or 3 days ago, na nandito na po ang ating beloved Minister Pogs, nakabalik na po muli sa ating bansa. Good morning po, ating beloved Peach. Hallelujah. Sila pong lahat maminamahal, mga beloved babies po natin, dahil pag hindi sila magkatulog, sila maminamahal, siyempre nag-adjust pa, may mga jet lag. Sinusubaybayan po yung ating mga programa, yung ating mga gawain. Amen. Amen. At namimiss po nila yung pong ganitong talagang pagpupuyat, buong magdamag talaga. Amen. Amen. Na dito lamang po sa atin, nabigyan po tayo ng magandang panahon, magandang lugar, at magandang oras na hindi tayo iniistorbo, na nagagampanan pa rin po natin ang ating pong mga tungkuling ito. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil napakarami pong mga gawain sa buong bansa ngayon na hanggang alas 2 ay tapos na sila ng madaling araw, ay may mga kadahilanan din naman po sila dahil may mga trabaho, may mga nilalakad pa sila kinabukasan, kaya sila na po ang nakakaalam noon. At minsan nag-start na rin po sila ng alas 7, alas 8 po yung iba. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon at talagang patuloy po na sinusubaybayan tayo at pinangunahan tayo. Ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Good morning na rin po sa ating mga kapwa manggagawa, sa ating mga beloved elders, at sa lahat ng mga Kristiyanong narito. At maraming salamat sa lahat ng mga kapatid natin na patuloy na ipinagtrabaho ang kanilang mga kaligtasan. Sa umagang ito, maminamahal, at tayo na po ay sa ating mga announcement. Mayroon pong ikinakalat po dyan na mga biodata form, maminamahal. Amen. Amen. Sino pong nakakatanggap? Kung inyo na pong natanggap yan, dalhin na po ninyo yan bukas, sa linggo.
o inyo kaagad i-fill out po yan. At mayroon po diyang maminamahal mga optional na nakalagay, nasa inyo po. Pag sinabi pong optional, nasa inyo po kung ilagay ninyo ang totoo o lalagyan ninyo o hindi. Amen. Amen. Praise the Lord. Inaantok pa rin. Sinusulit kahit araw na. Praise the Lord. Talagang nagpupuya talaga maminamahal at babawi na, matutulog na. At pakisubmit na lang po yan bukas para atin na po yung ma-encode sa computer. At napakarami pong pinaghandaan yan, maminamahal. Matagal na po yung pinapagawa ng ating Central Church. Since pa ang ating mahal na assistant pastor ay kasama pa natin. Wala po talagang gumagawa, kaya ini-urge na po tayo ng ating IT sa Maynila. At para unang-una po ay yung head count po natin sa mga provinces, yung pong mga hinahawakan po nating mga outstations ay masusubaybayan. At lahat po talaga maminamahal. At ang ating target dito ay langit at buhay na walang hanggan, kaya magpa-practice po tayo ng transparency. Kaya bukod po diyan sa mga biodatas na yan, amen, ay kailangan na rin po namin na isasubmit po yung aming pong mga financial retithing o ministerial tithes na talagang naka-figure po yan. At ang inyong lingkod, maminamahalang binigyan ng karapatan diyan na mag-aasikaso. At dahil kung naalala ninyo nung ang aking beloved sweetheart, aking mahal na kabiyak ay lumisan, yan po ang aking idinaing, yun po ang aking iniiyak sa mga kapwa ko preachers, mga manggagawa na wala na sanang kasunod pa na mangyayari sa kay atin ninyo. Kung hindi po natin umpisahan yan, kung hindi po natin gagawin talaga yung pong mga utos ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, ng mga beloved children, patuloy po. Kung napapansin natin, totoo na wala namang magtatagal sa mundong ito, ay mayroon po talaga tayong hangganan. Amen. Amen. Pero maiiwasan po yan. Medyo mga bata pang masyado. Kung inyo napapansin, maminamahal, mga kapwa namin ordained preachers, mga edad ay halos nasa 50 lang. Umabot man lang sana ng 71 para yung uno ay bonus na. Dahil ang sabi ng Biblia, ang talagang buhay ng Kristiyano sa ating henerasyon ay 70 hanggang 80 na lang. Kaya umabot man lang sana tayo ng 71, 72, at least mayroon tayong 2 taon na bonus. Pero yung 50 po ay medyo hindi po magandang pagitain yan. Kaya tinuturuan po tayo na talagang magiging honest sa lahat ng bagay. Kaya maminamahal, magsisimula po yan, sabi ko nga sa inyo, mulat sa Paul, ang pagtutuwid, ang katuwiran, ang pagiging perpekto, lahat-lahat maminamahal, magsisimula yan sa ating sariling tahanan. So sa makatuwid, magsisimula po maminamahal ang lahat ng maliwanag na mangyayari na direksyon sa ministeryong ito kung sa ating lugar mismo magsisimula tayong magiging halimbawa. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya kinakausap ko po ang lahat ng mga Kristiyano, kung ayaw ninyong ilagay lahat ng anumang mga informasyon ninyo diyan, maminamahal ay nasa sa inyo po yan. As soon as ibigay ninyo yung kompletong address, dahil yung kompletong address ay napakahalaga para ma-follow up yung mga, lalo na yung mga bisita, yung mga baguhan, yung newly baptized, amen. Mayroon po kasi tayong another form na kinukuha po namin yung newly baptized at saka yung ating mga bisita. Dahil mayroon po tayong bubuuhin sa taong ito na hayo group o yung pong follow-up group para hindi na po idolize natin yung ating oras, ating panahon, at magkaroon po tayo ng lahat maminamahal ng spiritual business. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung spiritual business na binabanggit ko po ay yung magdadala tayo ng kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? 3 times a week ating banal na gawain dito tuwing Biyernes ngayon, tulad kagabi. Nag-start tayo ng alas 9, natatapos tayo ng alas 6 ng umaga, more onward pa. Dahil masarap na mapag-usapan ang mga kabutihang ginawa ng mahal na Panginoon. At bukas, ang atin pong gawain alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon,
Ating Wednesday service, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon, dito pa rin sa Mamarlao Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week po yan. Ating Bible study tuwing Martes, 2:00 hanggang 5 ng hapon din sa may Barangay Tibag, sa residence po ng mga Binitis. Tuloy-tuloy pa rin. Ang ating TV program mamaya, maminamahal, panoorin ninyo, dahil ang mahal na pastor mismo ang nagdadala ng mensahe ng kaligtasan, ay 11:00 po. Minsan advance po ng 10:30 sa PTV Channel 8 po sa Pangasinan. Ang Jesus Miracle Crusade on television. Ating pong subaybayan yan. At idaan natin, maminamahal, ang 5 piso, 10 piso para po sa atin pong maintenance po sa ating TV at radio program. At mayroon tayong lihans, mayroon tayong pagkaka-counsel sa may mga problema, may mga idinadaing na mga prayer request. Amen? Amen? Tulad ng isang kapatid natin, mga 2 days, 3 days ago, ngayon 4 days na ago, ang sabi ko, mahal na pa yun, ano kayang gagamitin mo at sino kayang gagamitin mo para manumbalik yung kapatid namin na yan. Inisip ko lang, maminamahal, nagbubulay-bulay ako. Kahapon, dinala na po yung bata niya na mahal niya dito. At yung bata ay nagpapadala dito sa pastoral dahil hindi makakain, punong-puno po yung buong bunganga ng singaw. At hindi makalunok. Wala talaga lahat at takot na takot sila. Mahal na mahal po ng tatay yun. Yung tatay kasi, imbis dumalo, magpagamit dahil dating ginagamit sa gawain ng mahal na Panginoon, ay nabalitaan pa natin, tulad ng ating napag-usapan ngayon sa umagang ito, na imbis para sa kapurihan ng mahal na Panginoon, ang ginagawa kung ano-ano pa. Banal nga pagdating dito, pero pagdating sa tahanan, dahil ang kabanalan naman maminamalay nila sa panunuot, amen, o kasuotan, amen. Amen. Imbes ang papuring awit ay para sa mahal na Panginoon, ang papuring awit ay para na sa kalaban ng Diyos. Talagang may mga instrumento parang binibili para doon. Nadi-displace ang mahal na Panginoon sa totoo. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon dahil may mga kaparaanan ng Diyos para tayo po ay paalalahanan. Nawa ay magiging leksyon para sa lahat, yung pong mga paalala na yan. Medyo malayo pa naman siya. Kung anong mangyari po yung mahal niyang anak, ay talagang siya na ang mananagot diyan sa mahal na Panginoon. Dahil yan po talaga ang kalimitan na instrumento para wag lamang tayo mawalay sa ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lumapit na lamang po yung magpalihans mamaya right after nating closing prayer. At right ang atin pong closing prayer ay ang practice po ng adults, followed by the youth choir, then the Jesus Finest Generation Choir. Tuloy-tuloy po ang ating pong practice na yan para pagdating ng linggo, hindi na po tayo magpa-practice at tayo po'y makauwi ng maaga dahil masyado ng sagad-sagaran, maminamahal ang pagpa-practice kung kinakailangan pa na linggo magpa-practice. At ngayon, maminamahal, nagpaplano na po tayo at amin ang napag-usapan sa lahat ng mga kupunan ng mga awit, ating mga beloved elders, beloved pastoral workers, ang atin pong 35 o 36 years church anniversary ay gaganapin na po sa March 21. Third Sunday of March. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya opisyal po nating pinapaabot dahil matatanggap na naman po ninyo yung mga solicitation letter at medyo isang buwan po tayo nagpapahinga na hindi tayo kumukuha ng special offering. Doon muna natin paglalaanan dahil loobin naman ng Panginoon, makapag-imbita tayo ng mga preachers, ating beloved the beloved family ng ating beloved pastor, beloved Mama Dir, ay atin pong imbitahan silang muli. Maaring hindi pa makauwi sa Amerika at babalik ang ating beloved Minister Pogs. Isa po sa target natin na kasama naman po muli natin sa ating bahay-sambahan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ulitin ko po, ang practice po ay mauna po ang adults choir, followed by youth and singles choir, then Jesus Finest Generation Choir. Lumapit sa harapan yung gusto magpapalihans upang anuman po ang inyo pong mga kahilingan ay atin pong maidaing
sa ating mahal na Panginoon. Tayo muna tayo tumayo at tayo po'y magpasalamat na sa ating Diyos na buhay, sa ating matagumpay na gawain sa buong magdamag, na tayo po'y iniingatan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. O po dakilat mapagpala naming Diyos, sama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, walang hanggang pasasalamat at hindi masisidlan ang kagalakan ng aming mga puso at isipan sa mga biyaya na aming pong natanggap sa buong magdamag, na patuloy mo kami sinamahan, lalo na ang kapuspusan ng Santong Espiritu na ipinadama sa amin sa mga awitin, yung mga awit, hallelujah. Ang mga patutuong inihayag nila, mahal na Panginoon, nagpapatunay ng iyong kapangyarihan na hindi pa rin nagmamaliw, hindi nagbabago, patuloy na sumasa amin, mahal na Panginoon. Kaya napakapalad namin, O Diyos, na nakita namin ang mga himalang ito. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos, na karating na malulhati ang mga kaluluwang ito na ngayon nakapakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, ang mga papuring awit na joyful at solemn, ang mga espesyal na mga papuring awit na aming na ialay sa iyo, at ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, hallelujah, na nagpapalakas sa amin, walang hanggang pasasalamat ang palagi namin pinapaabot sa iyo, dahil ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, nagbibigay sa amin ng mga biyayang ito. Tunay, malapay na pupunuan ng aming kakulangan, ang aming pong, hallelujah, gustong makaing espiritual na pagkain. Patuloy mo, O Diyos, hallelujah, ipinifeed sa amin. Kaya sa amin pong paghihiwalay, ang iyong Santong Espiritu, ang sumasa amin, ang kapayapaan, hallelujah, patnubay at paggabay, ang sumasa amin. Ingatan mong mga sakyan, ang kanilang mga sakyan, hanggang makarating sa kanilang mga tahanan. At bukas muli, mahal na Panginoon, ibalik mo sila upang sama-sama kami sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, dinadalangin namin ang lahat ng ito na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty